iba naman pong balita na pinsala ng malawakang baha ang malaking bahagi ng sakahan sa Kalintaan sa Occidental Mindoro. Panawagan po ng mga magsasaka, gawin na ang matagal nilang hiling na river dike. At live mula sa Occidental Mindoro, nasa front line ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa Occidental Mindoro? Andre, sa mga oras na ito, humindo panandalian yung buhos ng ulan dito sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro. Pero alam mo, 2 araw na rin talagang inuulan itong malaking bahagi ng probinsya. Ang problema, kung hindi nasira, wala namang nagawang flood control project sa ilang bayan o ilang lugar dito na malaking tulong sana para maiwasan ang iba pang mga pinsala. Malakas ang ragasan ng tubig sa Lumintao River sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro. Patuloy ring tumataas ang level nito dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ang problema, sa lakas ng agos ng tubig, patuloy na kinakain o sinasakop nito ang lupa sa gilid. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha sa ilog. Kaya ang resulta, paliit na ng paliit ang mga palayan na siyang pangunahing kabuhayan naman ng mga residente. Aabot na sa mahigit 10 ektaryang taniman ang patuloy na kinakain nitong rumargas ang ilog. Pero hindi raw sana mangyayari ito kung may naitayong flood control project sa lugar. Kaya ang mga magsasaka rito, kamot ulo dahil nalulubog sa baha ang kanilang mga pananim tuwing umaapaw ang ilog. Pakinggan natin ang isang magsasaka na nakausap ko. Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, tapos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo may makabangon man isa, 2 na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga, hindi na makakabungan yung talagang itinanim. Matagal na raw hinihiling ng barangay ang pagtatayo ng river dike project sa lugar. Meron nang nailagay na gabyon sa ilang bahagi pero bitin o hindi naman lahat ay naharangan. Ang ilang gabyon naman sa katabing barangay na nailagay nasira naman kaninang madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang masaklap, patuloy na nagbibitak ng lupang kinakapitan nito na posibleng gumuho kapag tumaas na naman ng tubig. Hiling ng barangay, magawa raw sana ito agad, lalo't 2023 lamang natapos ang naturang flood control project. Pakinggan natin ang pahayag ng mga barangay officials. Ang pagkasabi ay nawalan daw sila ngayon ng pundo. Kung hindi lang nawalan pundo ay in-implement na daw sana itong taon na ito. Andre, kahapon lamang nakalabas na nga ang bagyong Inday pero patuloy na nararanasan naman yung habagat nito. Ayon sa ulat ng Pag-asa, magdadala pa rin ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Inaasahan din ang madalas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at dito nga sa Occidental Mindoro. Samantala, bukod dito sa bayan ng Kalintaan, meron pang 5 bayan na nakapagtala ng mga pagbaha. Bagamat minor lamang daw pero ito ay sa bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Sablayan at sa Lubang Island, dito pa nga rin sa Occidental Mindoro. So far, kapag nagtuloy-tuloy na yung hindi pagbuhos ng ulan, maaaring magtuloy-tuloy na rin daw o yung unti-unting paghupa ng baha at pagbaba rin ng level ng tubig dito sa mga ilog. Andre. Mon, tumigil na nga yung ulan, nakalabas yung bagyong Inday na banggit mo, pero labis po na naapektuhan dyan ang sektor ng agriculture, yung agrikultura. May update na ba tungkol dun sa halaga ng pinsala rito? Kasi ang laking epekto talaga nito sa mga magsasaka dahil lumulubog yung kanilang mga pananim. Tama ka dyan, Andre. The fact na itong Occidental Mindoro ang rice granary ng buong Mimaropa region. Kaya naman talagang malaking bagay dito yung mga pananim, lalo na ng palay. Ang problema, karamihan sa mga taniman dito, yun nga, nalubog sa baha. Kaya naman sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, patuloy sila nagka-gather ng mga information pero may isang bayan na nakapag-report sa kanila na heavily affected. Aabot sa 10 milyong halaga ng pinsala ng mga tanim na palay ang talagang nasira at hindi na mapakinabangan pa. Ngayong gumaganda na kahit paano or maaliwalas or hindi na bumubuhos yung ulan, nag-aantay na sila ng other reports mula naman sa mga ibang bayan na naapektuhan din lalo na yung kanilang mga tanim. Andre.
Yung mga bilang naman ng mga residenteng nailikas na at ngayon ba may evacuation center, saan sila nanatili ngayon? Yung mga naapektuhan nga ng mga pagbaha dyan? Yes, meron, no? Marami-rami din talagang mga inilikas dahil nga sa mga pagbaha. Andre, halos nasa 700 families o katumbas yan ng mahigit 2,000 individual ang kinailangang i-evacuate dahil nga ito yung mga nakatira malapit sa ilog at iba pa mga coastal areas kasabay ng pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar. Pero dahil nga bumababa naman na yung level ng tubig, unti-unti na rin sila nagsisiuwian sa kanilang mga bahay. Yung iba, hindi sa evacuation center nagtungo, kundi sa kanilang mga kamag-anak para mas komportable daw ang kanilang pananatili. Andre. Maraming salamat, Mona. Patuloy natin babantayan ang sitwasyon dyan sa Occidental Mindoro. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.